Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, sa araw na ito po ay ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa ating pong iniwang aralin sa nakaraang linggo na patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. At sa nakaraang linggo po, ang ating pong tinalakay ay patungkol po sa, actually initial discussion po natin patungkol po sa pag-ibig ng Diyos na pinabagatan po nating love is righteousness in action. At sa ngayon po ay durugtungan po natin ito dahil po gaya po na ating madalas na sinasabi na hindi madali na ubusin ang lahat ng mga paliwanag at detalye patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Gayunpaman kahit papano po ay ma-explore po natin ang mahalagang talakayin at mahalagang kaunawaan patungkol po sa pag-ibig ng Panginoon na kung saan po dito nagmumula, nag-uugat ang lahat ng uri ng pag-ibig. Kaya po sa ating pagpapatuloy ay tutungo po tayo sa chapter 4 ng 1 John mula po sa verses 7 to 21 na kung saan po ay mapapansin po natin ang sobrang paghihimay-himay o uh, so much elaboration po na paulit-ulit po yung mga pagpapaliwanag patungkol sa pag-ibig ng Diyos at kung ano ang naging epekto nito sa buhay ng lahat ng mga taong totoong nananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Samahan po ninyo ako. Uh, 1 John chapter 7 verses 1 John chapter 4 verses 7 to 21. Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who doesn't love doesn't know God, for God is love. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent his only begotten Son into the world, so that we might live through him. In this is love, that we love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. By this we know that we abide in him, and he in us, because he has given us of his Spirit. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. We have come to know and have believed that the love which God has for us, God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment, because as he is, so also are we in the world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because he first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love his brother who he has seen cannot love God whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. Samahan ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po muli, Panginoon, sa isang pribilehyo, panibagong araw ng pribilehyo, hindi lamang po upang ikaw ay sambahin, kundi patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmamula sa inyong banal na salita. Luwalhatiin ang ngalan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tanging pangalan mo, O Diyos, ang siyang maitaas, mapapurihan, at mabigyan ng lahat ng pagluwalhating pagdakila sapagkat kayo lamang po, O Diyos, at wala ng ibang
Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinagmulan ng lahat ng bagay. At kayo rin po ang Diyos na nagdala sa amin sa sangmaliwanag. Tanging Diyos na nag-ukol ng walang kapantay na pag-ibig sa amin. Hiningi po namin sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa aming kalagitnaan at ipahintulot po ninyo, Panginoon, na dumaloy ang pagpapala ng inyong banal na salita sa buhay ng bawat isa, na tumimo sa bawat puso ang nais mo, Panginoon, na matutunan ng bawat isa sa amin at ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti mong layunin at palatuntunan sa bawat buhay. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po ng ating nabanggit, pagpapatuloy po ito, bagamat binigyan po natin ng ibang pamagat, ngunit patungkol pa rin po ng pag-ibig, ito sa pag-ibig ng Diyos. At bagamat medyo may pagkakaiba doon sa ating pong tinalakay sa Sanlinggo, ay kaugnay pa rin po ito, ang lahat ng ito, sapagkat dito po ay matatalakay po natin kung papaano ang naging kahihinatnan o epekto ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang una po nating makikita ay mula sa verses 7 and 8. Point number 1 is genuine love. Like faith in the Son of God, originates from God. It is commanded to all children of God. Inutos ng Panginoon yan. So hindi lamang po ito basta lamang umuusbong sa puso ng tao kung totoong pag-ibig sa Diyos. Marami nagsasabi na um, mahal nila ang Diyos, marami nagsasabi, I love God. Pero ang totoo nun, hindi po gadon kadali na sabihin ito, sapagkat kung hindi po nagmula sa Diyos mismo, ang espiritu ng pag-ibig na yon, hindi po nagiging makatotohanan ito. Kaya po, yan po yung isang malaking pagkakamali ng tao. Iniisip ng maraming tao na nauunawaan nila kung ano ang pag-ibig. At ang pinaka-common o most common na pagbanggit po sa bawat araw marahil ay ang patungkol sa pag-ibig. Ngunit gaya po na ating sinasabi, ang pag-ibig na ayon sa kaunawaan ng tao ng sanlibutan ay hindi po kahalintulad ng katotohanan. Kaya po nakakalungkot bang sabihin, yung pag-ibig, yung uri ng pag-ibig na alam ng sanlibutan o yung pananaw ng makasanlibutan ay nakadepende, umaasa sa pakiramdam, sa feeling at emosyon na at ang feeling at emotion ay nagbabago pabago-bago pagkalipas ng ilang panahon o ilang oras lamang. At ito ay in a limited degree, limitado dahil ito ay nagmula lamang sa tao. At ang tao ay mahina, ang tao ay makasalanan, ang tao ay likha lamang ng Diyos. Kahit yun po ang problema. At mula dito, makikita po natin ang karagdagang kaisipan. Unang-una po, letter A, the one who loves. Pag sinabi natin the one who loves, ano po? In the Christian sense of term, not of the world. So the one who loves has been born of God and he knows God. So para bigyan natin ng konting diin, puntahan po natin ang chapter 2 nitong 1 John, verse 29. At ito po sabi, if you know that he is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of God. So ito po kaugnay ng ating tinalakay sa nakarang linggo. That love is righteousness. Ngunit ito ay yung pagkakaroon ng bagong pagsilang sa Panginoon. Sa chapter 5 po, verse 1, binanggit dito, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and whoever loves the Father loves the child born of Him. So muli, ang totoong paniniwala o pananampalataya sa Panginoong Yesus bilang eternal God the Son na
tumungo dito sa lupa at inihandog ang kanyang dugo at ang kanyang buhay mismo upang tayo iligtas mula sa sumpa ng kasalanan, ay siya po mismo ang nagpakilala sa atin. Ipinaunawa sa atin, pinakilala sa atin ng Ama. At tayo na kanyang pinakilala sa Ama ay tumugon sa pananampalataya at tumugon sa kanyang pag-ibig. So dito po nagmumula lahat, kaya hindi po nagmula sa tao. Nangyayari ang ganito kapag ang tao ay nagkaroon ng bagong pagsilang na espiritual. Ang kanyang pagtanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsuko ng buhay sa Kanya, siya ay may bagong espiritu at bagong puso na may kakayahan na tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po, ang inaasahan, ang resulta po nito ay isang mutual love relationship with one another among those who belong to the family of God. Kaya lahat ng mga nasa pamilya ng Diyos, yung mga totoong inangkin ng Diyos sa kanyang mga anak, ay merong ay pinagbuklod ng pag-ibig ng Diyos. Pinapadama sa isa't isa. At ito ang isa sa pinakamalinaw na palatandaan at description ng nakatangian ng isang totoong Kristiyano. That's the reason why uh, being a true Christian is not just a mere name. Kita po sa buhay. Kaya gaya po ng ating natutunan sa nakarang linggo, love from human origin and human perspective is purely self-centered and from human emotion. Ulitin po natin yon. Yung pag-ibig na alam ng tao ay mula sa tao lamang, at pananaw ng tao lamang, at ito ay nakasentro sa sarili, at ito ay mula sa emosyon. Ito po yung pag-ibig na alam ng tao. Ngunit ang pag-ibig na pumupuno sa puso ng isang anak ng Diyos ay nagmula mismo sa Diyos. And this kind of love that originates from the heart of God is beyond human reason, beyond human understanding. Hindi kayang arukin ng kaunawaan ng tao. Yan po yung malaking pagkakaiba. At kapag ito po ang ating pinag-uusapan, dito po natin maunawaan na hindi ganon kadali ang pagsasambit ng pag-ibig kung ito ay totoo. Letter B, true love stems from a regenerated nature and from fellowship with God. Okay, pag ito po sinasabi natin ganito, ang ibig po sabihin ay nagmula ito sa isang kalikasan na galing sa Diyos na ililigay sa tao. Ang kanyang patay na espiritu ay napalitan ng espiritu ng nabuhay mula sa Diyos. At dahil doon, nagkaroon siya ng fellowship, nagkaroon ng love relationship sa Diyos. Kaya po, yung wala ng ganitong uri ng pag-ibig ay patunay ng isang tao ay hindi totoong nakakakilala sa Diyos. Kaya at para pa maging malinaw pa po, additional description na ang godly love o pag-ibig ng Diyos po ay walang sinisino, walang pinipili. There is no discrimination. Mayaman o mahirap, sikat man o hindi kilala, pangit man ang itsura o maganda, ito man ay nagbibigay ng pabor sa kapwa o hindi, ito man ay walang kahit na anong pagmamalaki, pantay-pantay po ang paningin ng isang totoong umiibig. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ganun po. Tayong lahat, wala pong kadahilanan upang ibigin ng Diyos ang sino man sa atin. Gayon pa man, iniibig pa rin niya tayo at ang kanyang pag-ibig sa atin beyond our human understanding. At ang pag-ibig na yan ay dahil lamang sa grace ng Diyos, biyaya lamang ng Diyos. Kaya kung ang Diyos ay ganun, tayo rin ay ganun sa ating kapwa. Wala tayong itinatangi, wala tayong itulak kabigin, pantay-pantay ang pag-ibig natin sa isa't isa. Letter C,
Since God is love, ultimate acquaintance with Him produces the same kind of love. Ayan po, yung isang napakaganda, intimate, I'm sorry, hindi ultimate yun, kundi intimate acquaintance with Him. Yung, yung closeness ng pakikipag-isa sa Panginoon, ang resulta po nito ay yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang binanggit ng First John 1, verse 5. Ano po? Verse 5. Hindi niya nilagay yung verse 5. Anyway, so, kaya po yung pag-ibig na yan ay likas. Ang likas ito, talagang nakapaloob na doon. At ang kalikasan nito ay kahalintulad ng Diyos. Kaya ang sino man na may makatotohanang intimate relationship with God ay lumalakad sa liwanag ng Diyos. Yun ngayon yung verse 1, verse 7. But if we walk in the light, as He Himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Kaya po natin binanggit ito dahil kahalintulad ng liwanag ng Panginoon na likas na sa Kanya yon. Ganon din po yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya't ang sino man na nasa Kanya ang pag-ibig ng Panginoon ay tumatahak sa landas ng liwanag, liwanag ni Kristo. Point number two, God has sent His Son into the world because of His love that we may live our life in Him and through Him. Okay. Binanggit po yun ng verses 9 to 11. Sige po, basahin natin para maganda. By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, ito po, sa binanggit po na ito, ay mauunawaan po natin ang katotohanan na nang sinugo ng Ama ang kanyang anak dito sa mundo, ang kadahilanan po ay ang kanyang pag-ibig. At yung pag-ibig na yon na naging kadahilanan ay kasama po ang kanyang layunin na tayo ay makapiling niya sa kanyang walang hanggang kaharian. At habang nandito sa mundo, ay mamumuhay tayo sa kanya. Ang buhay na siya ang ating ipinamumuhay. Bilang karugtong po, para masuportahan po itong ating sinasabi, letter A, the offering of His own life as ransom for our sins is the manifestation of God's love beyond measure and has become the source of our genuine love for one another. Ang ganda po nito kung atin pong uunawaing mabuti na matapos ihandog ng Panginoon ang kanyang buhay bilang pantubos sa ating mga kasalanan, ah, dito po natin maunawaan na ginawa ito po yung kapahayagan, ito yung patunay ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin na walang kasukat, walang kapantay. At dahil yun naunawaan natin at tumimo ito sa ating mga puso, ito ngayon ang pinagmumulan ng kadahilan o dito nag-ugat ang makatotohanang pag-ibig natin sa isa't isa. So hindi po maaring sa tao galing. Bakit po ganun? Kung nauunawaan po natin ito, ganito rin ang dapat nating ah, pagturing sa bawat kapatid sa Panginoon. Kasi po, bawat isa sa atin, gaya ng sinabi natin kanina, mayaman, mahirap, matalino, mangmang, ah, anuman ang kanyang kalalagay sa buhay,
Pari-pareho po, pari-pareho tayo na ang Panginoong Yesus namatay para sa bawat isa sa atin, regardless of who we are. Kaya po, kung papaanong pantay-pantay na pinag-ukulan tayo ng Panginoong Yesus ng kanyang dugo at buhay, ganun din po na pantay-pantay ang turing natin sa isa't isa, ganun din katindi ang ating pagtuturingan, ang pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Letter B, the kind of love that originated from God and has enabled the true children of God to be obedient, respond in faith. Okay, ito po, ah, yung uri ng pag-ibig na ito nagmula sa Diyos Ama. Ito po yung nagbigay sa atin ng kakayahan bilang mga anak ng Diyos upang tayo ay magpasakop at sumunod, tumugon sa kanyang utos, at sa ating pagtugon ay tumugon tayo ng pananampalataya at tumugon tayo ng kahalintulad na uri ng pag-ibig na ito. At kaya natin nagawa ito sapagkat nanahan sa atin ang Espiritu Santo na siyang nagbigay sa atin ng totoong kakayahan. Hindi ito nagmula sa ating sarili lamang. Dahil kung tayo lamang, imposible po, nagagawin natin yon. Sapagkat tayo ay makasalanan. Kaya pong Espiritu Santo na nasa atin. Kaya ang sino man na wala sa kanyang Espiritu Santo, hindi niya kayang gawin ito. And that same power of love enables us to love one another with the love of God. Kaya yung power of love na yun para tumugon tayo sa pananampalataya at sa pag-ibig ng Diyos, yun din po yung kapangyarihan na kaya nating tumugon sa pag-ibig na sa isa't isa sa atin. Kaya po, kaya po yung pag-ibig ng Diyos at ni Kristo, siya po yung ating huwaran, siya ang ating modelo ng pag-ibig na ang bawat totoong Kristiyano ay dapat ito ang tinitingnan na huwaran, ito ang tinitingnan na modelo. At magagawa natin ito sapagkat iniligay ng Espiritu Santo yung godly love na yon sa ating mga puso. Kung tayo ay totoong Kristiyano, kung tayo ay totoong mananampalataya, upang sa ganun ay magagawa natin na tumugon at sumunod sa utos ng pag-ibig. At ito, pag ito totoong ginagawa natin, ito ang matibay na patunay na tayo ay may buhay kay Kristo. So, hindi pwedeng puro salita. Maaring ikaw ay sumasamba at umaawit ng I love you, Lord. Ngunit without obedience, that is a lie. Kaya po, obedience in love, obedience in faith, obedience in responding to God's love, and responding to one another's love. Kaya po, imposible para sa kahit sino na wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos at na magagawa po niya ang bagay na naibigin niya ang kanyang kapwa sa makatotohanang kahulugan ng pag-ibig. Kaya pong isang tao na walang intimate relationship sa Panginoong Yesus ay hindi niya kaya na ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang kapwa. As the saying goes, you cannot you cannot give what you do not have. Okay. Maaring sabihin natin, hindi naman totoo yan kasi ang lahat ng tao nagmamahal, ang lahat ng tao nagsasacrifice para sa kanilang mga mahal. Totoo po yun kung yun ang ating pag-uusapan. At may mga tao nga na sinusunog ang sarili bilang pag-aalay ng kanilang buhay. At yung iba talagang ihahandog ang kanilang buhay para sa kapwa. Ngunit ganito po, ah, kahit ang isang tao ihandog niya ang kanyang buhay sa kahit na anong kadahilanan, ihandog niya sa kahit kangino, sa anumang kadahilanan. Ngunit kung yung act of love na yon ay hindi nagmula sa puso ng Diyos, it is just a human version of love. Mula lang ito sa tao.
Kaya human version of love na ito, it caters to self. Ang kanyang pinaglilingkuran ay ang kanyang sarili at hindi ito nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Ang akala lang ay sacrifice. Maraming naging martir pero hindi para sa Panginoon. Ang tunay na martir ay yung namatay dahil sa kanilang pananampalataya. At ginawa yun ng mga sinaunang mga mananampalataya. Ngunit ikaw ay namartir para sa iyong kapwa, ngunit hindi dahil sa Panginoon, ito po ay walang katuturan sa mata ng Diyos. Point number three, the clear evidence of God's presence in the fellowship of believers is the love of God that manifests toward one another through the work of the Holy Spirit. Pasensya na po kayo, mahaba pa yung sentence natin dahil mahirap pong ipaliwanag ito sa maikling kaparaanan. Sobra po itong 1 John chapter 4 na so parang komplikado na paulit-ulit kaya ang hirap po na bigyan natin ng kapaliwanagang mabuti. So, ano po yung punto rito para po maunawaan natin mabuti? Ah, tingnan po natin yung references. John chapter 14, verses 23 to 26. John 14, verses 23 to 26. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. These things I have spoken to you while abiding with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Dito po ay nakapaloob po itong ating binabanggit dito na through the manifestation of the Holy Spirit, siya po yung gumawa ng lahat. John chapter 15, verse 9 to 11. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment, and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Okay, so again, pinapatibayan lamang po yung ating tinatalakay dito. And lastly, Romans 5, verse 5. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So makikita po natin, dahil sa ginawa ng Espiritu Santo, na puno ng pag-ibig ang puso ng isang totoong anak ng Diyos. Letter B, a spirit-led obedience of the children of God and the commandment of love brings them to the enjoyment of mutual abiding relationship with Him. Okay. Parang pag tinignan natin, ano ba yung gustong ipakita sa atin dito? Yung totoong pagsunod natin dahil sa udyok ng Espiritu Santo, sumunod tayo sa kautusan tungkol sa pag-ibig. At ito po yung ating ginagawa, tayo sumusunod. Tayo po ay nagkakaroon po ng makatotohanang kagalakan sa ating puso, sa relasyon natin sa bawat isa. There is a mutual abiding relationship with the Lord and with one another. Ito po yung gusto ipakita. John chapter 3 verse 23. John also was baptizing na iyon near Salem. Mukhang mali po yung aking nakita. Hindi, hayaan na po natin yon. Point number 4. The Apostle John, as an eyewitness of the physical presence of the Lord, testifies about the Father's sending of the Son to be the Savior of the world. Binanggit po niya ito ni Apostle John, yung may akda po nitong Book of John. Sinabi nga po niya, dahil siya ay na kanya pong hindi lamang nasilayan,
kundi nakasama niya ng matagal-tagal ang Panginoon, ah, higit sa ibang mga alagad, at siya yung pinakamahabang buhay na hindi po kasamang namartir kundi namatay sa katandaan. At siya ay nagpapatunay ng katotohanan na isinugo nga ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng buong mundo. Ngunit dito, sa kanyang isinulat, ay isinama niya ang lahat ng mga mananampalataya na nagbabasa ng kanyang isinulat bilang kasamang nagpapatunay, nagpapahayag ng pananahan ng Diyos sa kalagitnaan ng mga lipon ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, bilang patunay na ang Ama ang nagsugo sa anak bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. So, hindi lamang po yung eyewitness, kundi maging tayo, kung tayo ay totoo na kasama, na nakiisa sa pag-ibig ng Panginoon at tumugol sa kanyang pag-ibig, our testimony is true, na alam natin na talagang sinugong Panginoon sapagkat nagkaroon ito ng epekto ang kapangyarihan ng pagdating ng Panginoong Hesus sa laman at ang kanyang paghahandog ng kanyang buhay ay nagkaroon ng kapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng panibagong kaunawaan, makalangit na kaunawaan ng lahat ng kanyang ginawa at nagkaroon ng kakayahan na tumugon sa kanyang pag-ibig. Kaya po, kahit na hindi natin nakita, literal na hindi nakita ang Panginoon, ang mga totoong mananampalataya na nananahan sa Kanya, nakikipamuhay sa Kanya, ay parang nakita na rin ang anak sapagkat sa kanilang buhay ay nahahayag ang totoong loving relationship dahil sa ating relasyon sa isa't isa. Ang pag-ibig ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo ang siyang naghahari sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos na nagkakasama-sama. Binanggit po yun sa verse 14. Kaya po, yan po, we have seen and testified that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Okay, dito binabanggit niya hindi lamang si Paul, ay hindi lamang si John, kundi lahat ng mga totoong mananampalataya. Kaya po, yung buhay ng isang totoong mananampalataya o ang buhay ng lahat ng mga totoong mananampalataya na taglay nila ang bagong pagsilang ay nagpapahayag ng pagiging matuwid sa Diyos at ang pag-ibig na kahalintulad ng pag-ibig ni Kristo. Kaya yung literal na nakita ni John na katauhan ng Panginoong Hesus ay sa katotohanan lamang, sa espiritual na kalalagayan lamang, ay nakitang muli sa pamamagitan ng mga totoong mananampalataya. Yun po ang dahilan kung bakit ang fellowship of genuine believers ay naghahayag ng kaningningan ni Kristo because of the testimony of love. Kaya po nakakalungkot pag hindi po ito nakikita sa mga mananampalataya. Which is, of course, not perfect because the church and all true Christians are still under attack of the devil. However, God's love will always prevail. Lagi itong magtatagumpay. Point number 5. Those who declare their faith in the Son of God are children of God and have a living and loving relationship with the triune God. Ayan. So dito po, ano po yung makikita natin? Binanggit ito ng verses 15 at 16 kasi kung atin titingnan, sabi po, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. Ito po yung sinasabi kasi rito, ay ang katotohanan na tayo po ay nasa Panginoon
At ang buhay ng Panginoon ay nasa atin kung totoo na tayo ay may totoong pananampalataya at tumugon sa pananampalataya. God the Father, Son, and Holy Spirit na nananahan po sa atin. Kaya po ang John chapter 1 verse 12 ay pinatunayan dito. But as many as receive Him, to them He gave them the right to become children of God, even to those who believe in His name. Dito pa lamang nagiging totoo na anak ng Diyos ang mga tao na totoong nanampalataya kay Kristo. John chapter 14, verses 23 to 26. Binasa na po natin ito kanina, so hindi na po tayo pupunta ron. John 15, verses 9 to 10. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. So, yung totoong nasa Kanya, namumuhay sa pag-ibig ng Panginoon, sumusunod sa kautusan ng pag-ibig. Kaya po yung kaya ang mga totoong Kristiyano po na-enjoy nila ang mutual abiding relationship with God at yung atmosphere of love among Christians, yung mutual Christian love ay naghahari sa loob ng fellowship. Ito ay nagpuproduce ng, ng personal na kaunawaan at kaalaman ng pag-ibig ng Diyos at patuloy na karanasan ng pananampalataya dahil sa pag-ibig na yon, dahil tayo ay uh, patuloy na pinatitibay sa ating pananampalataya, inaaruga, kinakalinga ng pag-ibig ng Diyos. Point number 6. Since God's love is perfect, everyone who lives in God's perfect love has confidence of God's approval. So, ito po yung ating kasama sa ating binasa kanina, at ang gusto pong ipakita sa atin dito ay yung katotohanan na ang sino man na may pananampalataya sa Diyos ng makatotohanan ay nasa kanya rin ang totoong love relationship sa kanya. At dahil sa may totoong love relationship sa kanya at totoong pananampalataya, ay may kapayapaan, katiwasayan ang kalooban at may katiyakan ng approval ng Panginoon sa kanyang buhay. Ibig sabihin po ay na ang Panginoon po ay nalulugod sa kanyang buhay. At ang kanyang pamumuhay po ay kalugod-lugod sa mata ng Panginoon dahil sa love relationship na ito. At dahil meron yun, siya po ay tiwala, may panatag ang kalooban. Wala siyang nararanasang takot sapagkat ang takot po ay hindi galing sa Panginoon. Fear is not from the Lord. Wala siyang, kahit ano pa ang mga pangyayaring kanyang madaraanan, may kapanatagan, katiwasayan sa kanyang puso sapagkat siya ay namumuhay sa pag-ibig at sa pananampalataya. And because God's love is perfected in His life. Again, we are not perfect, but God's love is perfected in us kung tayo ay totoo. Liligaligin tayo ng hindi kailanman magtatagumpay sapagkat tayo ay matatag na nasa kamay ng Panginoon na kanyang kinakalinga at inaaruga. Point number 7. The love of God has enabled us to obey the command of love. So makikita po natin, parang paikot-ikot lamang po si John dito sa chapter 4, sa kanya sinasabi, ngunit ginawa niya ito na ibig sabihin po ay talagang ipinagdidiinan, binibigyan ng matinding emphasis ang pag-ibig. Yun po kanina, nasa verses 19 to 21. Kaya, sabi ron, we love because He first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar.
For the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also. So ano po yung, okay, para po maging malinaw po sa atin, ganito po yun. Yung sinabi ron na we confess our faith in the Lord. Ang punupunto po rito, we confess our faith in the Lord Jesus Christ. Ang ibig po sabihin ay ating pong ipinapahayag ang katotohanan ng ating pananampalataya dahil totoo tayong nagsuko ng ating buhay sa Kanya. Kung kaya't meron tayong kakayahan na tumugon sa kanyang kautusan sa pag-ibig. At yung pagtugon natin sa kautusan ng pag-ibig, yung pag-ibig na yun na inilagay sa ating puso, ay umaapaw, dumadaloy, patungo sa ating kapwa. We cannot contain that within our hearts. Dadaloy at dadaloy. Kaya po yung madalas natin sinasabi, ang pag-ibig ng Diyos na inilagay sa ating puso ay parang agos ng tubig sa ilog na hindi mo kayang hadlangan. Hahanap at hahanap ito ng malalagusan. Ganon din po ang pag-ibig ng Diyos na inilagay sa ating puso. Kaya yun ang pong malaking pagkakaiba sa pag-ibig ng tao, sa makatao, sa makamundong pananaw, dahil yung uri ng pag-ibig na makamundo o ayon lamang sa kaalaman ng tao ay gaya na sinabi po natin, self-serving, self-centered. Ngunit hindi napupuna ng tao na ang kanyang pag-ibig ay self-centered o self-serving. Dahil nga, ang taong self-centered, hindi niya alam na siya ay self-centered. Kung kaya't ito'y hindi galing sa Diyos. So again, the kind of love that worldly people have is self-serving, self-centered, which they do not even notice. Hindi nila pansin yun. And purely from human emotion. Kapag galing sa human emotion, unstable po ito. Pabago-bago. Maaring ngayon okay, bukas hindi. Hindi po ito fix. Dahil walang sino mang tao ang may stability ang kanyang decision at ang kanyang emotion. Nagbabago po ito. Kaya hindi ito nagtatagal at may mga pagbabago magaganap. At ang pagbabagong iyon ay depende sa mga nangyayari sa kanyang buhay at depende sa kanyang emotion. Kaya yan po yung, pag sinabi natin depende sa kanyang emotion, human emotion po, hindi galing sa Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang totoo at makatotohanang pag-ibig na galing sa Diyos ay endless, walang katapusan, kahalintulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi kayang sukatin, hindi kayang arukin, hindi kayang unawain ng kaisipan ng tao dahil ito ay nagmula sa puso ng Diyos na nagmahal sa atin ng walang kapantay, walang simula at walang katapusan. Nakahalintulad niya na ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon, sa inyong walang hanggang kabutihan, sa iyong pag-ibig, O Diyos, na hindi kayang arukin ng aming kaisipan. Ama, wala po kaming sapat na kakayahan, Panginoon, hindi lamang po upang sukatin at alamin ang lalim at lawak ng pag-ibig na inukol mo sa amin. Wala rin po kaming kakayahan, Panginoon, na ito ay aming ipamuhay kung hindi po ninyo kami bibigyan ng kakayahan mula sa banal na Espiritu. Panginoon, kami po ay mahina na bumagsak sa kasalanan. Kung kaya't patuloy po na kami ay dumudulo sa inyo sa bawat araw. Na manatili po, Panginoon, ang iyong banal Espiritu na nagbibigay sa amin ng katatagan sa pananampalataya at sa amin pong pag-ibig sa aming kapwa at higit sa lahat, sa aming pagtugon ng pag-ibig sa iyo. Aming Diyos, turuan po ninyo kami sa bawat araw.
Turuan po ninyo kami sa bawat pangyayaring nagaganap sa aming buhay. Nang bawat pangyayaring nagaganap ay maging aral sa amin at magsilbi na katuruan upang kami po ay tumatag sa aming pong pananampalataya, tumatag sa aming pagtugon sa iyong pag-ibig, at tumatag sa aming pong pag-ibig sa aming kapwa. Ama, maraming salamat po. Luwalhatiin ang pangalan mo, aming Diyos. At muli po sa aming pong panimula ng isang panibagong araw, Panginoon, muli sa inyong mga kamay inilalagak namin ang inyong mga buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila, Ama, sa kanilang lakbayin, sa landas na inilaan nyo para sa bawat isa sa amin. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan, o ay di kaya anumang uri ng karamdaman. Bagkus, Panginoon, manatili ang tanglaw ng Banal Espiritu at ang inyong mga kamay na gumagabay at nag-iingat sa kanila. Hinihingi rin po namin, Panginoon, ang pagtugon mo sa bawat panalangin na naayon sa inyong kalooban, sa ikaluluwalhati lamang ng iyong pangalan, at sa katuparan ng pinakamabuti mong layunin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, iisang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.